Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Loring, Tubong, Pangasinan. Sa totoo lang ay hindi ko akalaing magbabahagi ako ng ganito kabigat na kwento sa inyo. Pero sabi nila minsan daw ay kailangan mong ilabas sa mga bagay na nagpapabigat sa puso mo para gumaan ang pakiramdam. Kaya heto po ako ngayon, nagbabaka sakali na baka mas maintindihan ko ang nangyari sa akin kung may babahagi ko sa iba. Simula pa noong bata ako ay madalas nang sinasabi sa akin ng mga matatanda na lapitin daw ako ng mga kakaibang nilalang. Masyado kang maliwanag, sabi nila. Noon akala ko ay simpleng papuri lamang yon na parang sinasabi nilang maganda ako o kaya ay kaaya-aya ang personality ko. Pero habang tumatagal ay unti-unti kong nare-realize na hindi pala simpleng papuri ang ibig nilang sabihin. Nagsimula ang kakaibang pakiramdam ko ilang linggo bago nangyari ang hindi ko malilimutang karanasan. Palagi nananakit ang katawan ko pero hindi ko alam kung bakit. Para bang bigla na lamang akong babagsak sa sobrang bigat ng pakiramdam. Kahit na wala naman akong ginagawa. Hindi ko rin maintindihan, Papa Dudut, kung bakit parang ang bilis kong mapagod. Kahit na hindi naman ako masyadong gumagalaw. Kaya naman naisipan ko na baka kailangan ko ng hilot. Pinatawag ko si Aling Bebang, ang kapitbahay naming mahilig magrekomenda ng kung ano-anong manggagamot. Pero hindi niya ako dinalhan ng basta-bastang hilot, Papa Dudut. Ang dumating sa bahay namin ay isang sikat na manggagamot, yung mga napapanood mo sa TV. Yung tipong kapag nakita mo ay maiisip mong wow, bigatin pala tong taong ito. Pagdating niya ay simple lang ang kilos niya. Hindi siya yung tipong magarbo o maporma. Pero iba ang aura niya, Papa Dudut. Parang pakiramdam ko pa lang ay alam ko nang may alam siya tungkol sa mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Agad siyang naupo sa sala namin at tinanong ako ng ilang simpleng bagay. Kung gaano katagal na akong nananakit ng katawan, kung may nararamdaman ba akong kakaiba o kung may mga lugar ba akong napupuntahan kamakailan lang. Sinimulan niya akong hilutin, sa unay tahimik lamang siya. Para bang nagko-concentrate sa ginagawa niya. Pero habang tumatagal ay napapansin kong parang may bumabagabag sa kanya. Napatingin siya sa paligid tapos ay biglang babalik ang mata niya sa akin. Hanggang sa bigla niyang binitawan ang mga salitang ito. Kaya pala hindi ko na nakikita ang lalaki sa puno ng balete. Nandito na pala siya. Parang bigla akong natigilan, Papa Dudut. Parang biglang bumigat ang paligid ko. Pero kahit natakot ako ay tinanong ko pa rin siya. Po? Ano pong ibig ninyong sabihin? Seryoso ang tingin niya sa akin at hindi siya tumigil sa paghihilot. Pero ang mga salita niya ay parang diretsyong pumasok sa utak ko. Masyado kang lapitin ang mga elemento, Ining. Bukod sa lalaki may nakikita pa akong babae na kamukha mo. Hindi ko alam kung ginagaya lang niya ang mukha mo o kung anong intensyon niya. Pero ang mas nakakakilabot ay may kasama siyang bata. Kung saan ka pumupunta, sumasama sila. Masyado kang maliwanag sa kanilang paningin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang lakas ng kaba ko pero sinubukan kong kalmahin ang sarili ko. Baka naman nagbibiro lang siya, sabi ko sa sarili ko. Pero sa likod ng isipan ko ay alam kong hindi yun biro.
may kung anong puwersang nagsasabi sa akin na totoo ang sinasabi niya. Sabi pa niya ay hindi ito basta sakit ng katawan, Ining. Napapasukan ka ng enerhiya na hindi mo naiintindihan. Kailangan mong maging maingat. Para bang unti-unting bumaligtad ang mundo ko sa mga sinabi niya. Pero kahit na, sinubukan kong huwag masyadong mag-isip. Inisip ko na lamang na baka masyado lang akong nagiging paranoid o baka nagpapaniwala lamang ako sa mga kwentong bayan. Pero Papa Dudut, hindi pala yon ang katapusan. Sa halip ay yon ang simula ng mas marami pang hindi ko maipaliwanag na mga pangyayari sa buhay ko. Isang araw ay na-confine ang ate ko na buntis sa ospital. Bilang bunso sa pamilya, ako lagi ang nauutusan kapag may kailangang asikasuhin. Sabi niya ipuntahan ko raw ang sikat na manggagamot sa probinsya namin. Matagal na raw kilala yung manggagamot na yon dahil sa kakayahan niyang makita ang hindi nakikita ng iba. At kahit medyo kinakabahan ako ay sinunod ko ang utos ng ate ko. Kasi nga'y mahal ko siya at para sa kaligtasan ng bata sa sinapupunan niya. Pagdating ko sa bahay na manggagamot ay parang may kakaibang aura agad akong naramdaman. Hindi ko maipaliwanag, Papa Dudut, pero parang may malamig na hangin na dumampi sa akin. Kahit tirik na ang araw. Pinalad akong maunang kausapin ng anak ng manggagamot. Matanda na rin ang anak niya, mga 50 na siguro, pero malakas ang datingan. Tahimik lang siya noong una pero kitang-kita ko ang kakaibang tingin niya sa akin. Para bang nagtataka siya o natatakot. Pagkatapos niyang tingnan ang damit ng ate ko ay lumapit siya sa ina niya at may bumulong. Anong sabi niya? Nanay, tingnan niyo rin po yung babae. Nakakakilabot siya mula pa lang nang pumasok siya. Nagulat ako sa narinig ko. Ako? Bakit ako? Napatingin ako sa manggagamot na parang biglang nagseryoso. Sabi niya, Iha, pwede ba kitang matignan? Nung una ayaw ko talaga. Sino ba naman ang gustong malaman kung anong kakaibang bagay ang meron sa kanya, hindi ba? Pero sa kakapilit nila ay napapayag din ako. Napaupo ko sa harapan ng manggagamot at nagsimula siyang magdasal sa harapan ko. Hindi ko alam kung anong inaasahan kong marinig pero ang sumunod niyang sinabi, Papa Dudut, ay parang bumaligtad ang mundo ko. Sabi niya, may 3 nananahan sa katawan mo. 2 lalaki at 1 babae. Napatulala ako. Para bang tumigil ang paghinga ko. Pero sa kaloob-looban ko ay naniniwala ako sa sinabi niya. Bakit? Kasi ramdam ko talaga. Papa Dudut, na parang hindi ako nag-iisa sa katawan ko. Alam mo yung pakiramdam na parang laging may nakatingin sa iyo kahit mag-isa ka lamang. Ganon ang nararamdaman ko. May mga pagkakataon pa nga na parang hindi ko kontrolado ang sarili ko. Ang hindi alam ng manggagamot ay ilang beses nang naging kritikal ang tatay ko sa ospital. Grabe ang nangyari sa kanya, Papa Dudut. Minsan 5% na lang daw ang survival rate niya pero nagagawa niyang mabuhay. Kahit mga doktor niya ay nagtataka kung paanong nangyayari yon. May mga oras na binibigyan na lamang siya ng countdown pero heto at buhay pa rin siya hanggang sa ngayon. Doon ako mas nagula sa sinabi niya ng manggagamot. Alam mo bang ikaw ang dahilan kung bakit humahabang buhay ng tatay mo? Sabi niya. Karugtong siya ng buhay mo. Pati siya ay binabantayan nila. Hindi ko na napigilang napaluha ako. Hindi ko akalain na may ganitong koneksyon pala kami ng tatay ko. Mahal na mahal ko siya, Papa Dudut, pero hindi ko alam na may ganitong kabigat na bagay na nakatali sa amin. Dahil sa sinabi niya, nagtanong ako. Ang sabi ko, kung pwede po paalis na lang sila. Ayoko na po ng ganito para wala na rin po akong maramdaman na kakaiba. Pero Papa Dudut, parang lalo akong nadurog sa sagot niya. Sabi niya, hindi na kaya. Masyado na silang matagal sa iyo at malalakas sila. Kung mag-aaral kang mangkulam, isa ka sa mga pinakamalakas na mangkukulam. Pero hindi ka rin makakapag-asawa kasi ayaw nila.
Para bang may isang pader na biglang bumagsak sa harapan ko. Para bang nawala ang lahat ng pangarap ko sa buhay. Ang mag-asawa, ang magkaroon ng normal na pamilya, lahat yon ay parang naglaho na lamang. Dahil dito ay lalo akong naguluhan, Papa Dudut. Parang hindi ko na alam kung paano magpapatuloy. At Papa Dudut, may isa pa akong sikreto. Ako po ay pinanganak na may congenital anosmia. Hindi ako nakakaramdam ng amoy mula noong bata pa ako. Hindi ko alam kung may koneksyon ba ito sa sinasabi ng manggagamot, pero sa totoo lang, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Parang araw-araw ay dumadami ang tanong ko sa sarili ko na wala akong makuhang sagot. Papa Dudut, mas lumala pa yatang nangyari. May naamoy daw si ate sa kwarto ko na sobrang anghit. As in, hindi niya matolerate. Si ate kasi parang biniyaan ng Diyos ng sobrang talas na pangamoy. Sa totoo lang ay nakakainis nga minsan kasi pati yung mga bagay na hindi ko naman napapansin ay naaamoy niya. Pero ngayon ay parang hindi na nakakatuwa kasi sobra na siyang nairita. Akala ni ate ako ang may problema. Sabi niya baka raw nagkaanghit ako. Kaya inamoy niya lahat ng damit ko, mga malilinis pati mga labahin. Pero wala siyang mahanap na dahilan. Hindi daw doon galing yung amoy. Sabi niya ay parang may ibang pinagmumulan. Ang baho daw talaga, parang amoy pawis na matagal nang hindi naliligo o naglilinis ng katawan. Ilang beses na raw niyang naamoy yon tuwing papasok siya sa kwarto ko. Lalo na kapag gabi. Hanggang sa kinilabutan na si ate. Sabi niya, "Luring, iba na. Iba na to. Parang hindi na normal yung naaamoy ko." Kanina nga pinagalitan niya ako. As in parang galit na galit siya sa akin. Kasi feeling niya ako ang dahilan kung bakit may kung ano-anong nangyayari sa bahay namin. Kung saan-saan ka kasi pumupunta, sigaw niya. "Ang dami mo nang dinadala dito. Nung nakaraan sabi ni tatay, may sumusunod sa yung itim na lalaki. Tapos eto na naman, may lumapit daw sa kanya nung isang gabi, mabalbon, maitim na lalaki. Tinan mo nga yung kwarto mo, feeling ko may tumitira na kapre dyan." Napakamot na lamang ako ng ulo, Papa Dudut. Sa totoo lang ay hindi ko rin alam kung paano sasagutin si ate. Pero natawa na lamang ako sa sobrang awkward ng sitwasyon. Kaya sabi ko, "Ate, may anghit ba ang agta? Kasi kagabi nakakita ako ng agta sa CR." Nagulat siya sa sinabi ko. Kitang-kita ko kung paano nanlaki ang mga mata niya. "Ano? Nakakita ka ng agta?" "Oo," sagot ko. Nagulat siya kasi nakita ko siya. Kaya tumakbo siya palabas ng CR. Lumusot pa nga sa pader eh. Hindi ko alam kung nagalit o natakot siya sa sinabi ko. Pero ang ending, Papa Dudut, hinampas niya ako ng unan sa sobrang frustration. Tapos ay biglang na lamang siyang lumabas ng bahay. As in diretso sa labas, dala-dala yung takot niya. Ako naman naiwan sa kwarto at napabuntong hininga na lamang. Ang sabi ko sa sarili ko, "Ay, ano ba itong pinasok ko? Bakit bang weird ng buhay ko?" Pagkalis ni ate sa bahay, iniwan ko muna yung kwarto ko. Alam mo yung feeling na parang ayaw mo magtagal sa isang lugar kasi nakakaramdam ka ng bigat. Ganon na ganon ako, Papa Dudut. Kaya tumambay muna ako sa sala at nagbukas na lamang ako ng TV kahit na hindi ko naman talaga maintindihan ang pinapanood ko. Basta lang may ibang tunog na maririnig ako para hindi ko isipin masyado yung kwarto ko. Pero ayun na nga, Papa Dudut, kahit na anong iwas ko parang hinahabol pa rin ako ng mga pangyayari. Maya-maya bigla na lamang tumawag si ate. "Loring, nasa labas ako. Ayoko munang bumalik dyan. Magpalinis ka na kasi ng bahay. Ang dami mong nadadala eh," sabi niya sa telepono. Paano ba? Tanong ko sa kanya. Kasi sa totoo lang ay hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Hindi naman ako sure kung ano ba talagang dinadala ko eh. At saka ate, hindi naman ako basta-basta pupunta kung saan-saan lang. Feeling ko nga ako yung dinadalaw, hindi ako ang nagdadala. Anong gagawin natin? Tanong niya ulit. Kita mo na, kahit siya'y hindi sigurado, Papa Dudut, kaya ako'y tumawa na lamang ng mahina. Malay ko ate,
Sabi ko. Kung magpabless na lang tayo para at least mawala yung bigat. Hindi na siya sumagot pa. Pero narinig ko sa linya na parang naglalakad siya. Siguro iniisip niya na tama rin naman ako. Kasi kung tutuusin wala na rin kaming ibang pwedeng gawin, hindi ba? Nung binaba ko na yung tawag ay napaupo na lamang ulit ako. Doon na pumasok sa isipan ko ang lahat ng mga nangyari nitong mga nakaraang buwan. Yung mga sinabi ng Hilot, yung nakita ko sa CR pati yung bigat na nararamdaman ko tuwing mag-isa ako sa kwarto. Napapaisip na lamang ako. Ano ba talaga ang meron sa akin? Bakit parang ako lagi ang sentro ng ganito? Hindi ko rin kasi alam kung matatakot ako o maaawa sa sarili ko. Pero Papa Dudut, sa totoo lang ay minsan ay napapagod na rin ako. Parang ang dami kong dala-dala na hindi ko naman hiningi. Parang alam mo yung pakiramdam na gusto mo lang naman ang normal na buhay pero laging may kakaiba. Ganon na ganon ako. Pagkatapos kong ibaba ang tawag kay ate, pakiramdam ko ay parang may bigat na naiwang nakadikit sa hangin. Alam mo yung feeling na kahit na wala ka namang nakikitang kakaiba ay parang may presensya kang nararamdaman. Ganon ang pakiramdam ko buong hapon na yon. Kahit na anong gawin ko, manood ng TV, maglinis ng konti, mag-scroll sa cellphone ay hindi ko maiwasan yung bigat. Naalala ko tuloy yung sinabi ng manggagamot nung huli akong nagpunta sa kanya. Na masyado daw akong maliwanag para sa kanila. Kaya ako lapitin ng mga hindi natin nakikita. Simula nang narinig ko yon ay hindi ko na siya maalis sa isipan ko. Lagi ako nagtataka. Ano bang ibig sabihin noon at bakit ako? Kahit gusto kong huwag pansinin ay parang lahat ng nangyayari sa akin itong mga nakaraang taon ay tugma sa sinasabi niya. Simula pa noong bata ako ay may mga pagkakataon na hindi ko may paliwanag. Yung tipong may narinig akong kumakaluskos kahit na wala namang tao. O kaya biglang may hahangin sa loob ng bahay kahit sarado naman lahat ng bintana. Nasanay na lamang ako sa ganoon pero hindi ko naisip na iba pala ako. Tapos eto pa. Nung high school ako ay may pagkakataon na bigla na lamang akong nagkakaroon ng deja vu. As in yung pakiramdam na nangyari na lahat ng nakikita ko kahit na alam kong imposible kasi unang beses pa lang naman. Noon ay hindi ko yon masyadong iniisip, sabi ko baka normal lang naman. Pero ngayon Papa Dudut ay iniisip ko kung may kinalaman din ba lahat ng yon sa nangyayari sa akin ngayon. Minsan naiisip ko rin kung dala ba ito ng mga lugar na pinupuntahan ko. Alam mo kasi mahilig talaga ako magpunta sa mga lumang lugar. Mga simbahan, lumang bahay, kahit yung mga lugar na sinasabing may kababalaghan. Ewan ko ba Papa Dudut. Pero may kakaibang saya akong nararamdaman sa ganon. Para may ibang energy na bumabalot sa akin kapag nandun ako. Hindi naman sa naghahanap ako ng kababalaghan. Pero parang dinadala ako lagi sa ganong mga lugar. Nung isang taon lang ay nagpunta kami ng mga kaibigan ko sa isang lumang ancestral house sa probinsya. Sobrang ganda ng lugar, ang taas ng ceiling, ang laki ng mga bintana at parang ramdam mo yung history ng bahay. Pero habang nag-iikot ako, parang may biglang dumaan na malamig na hangin sa bato ko. Hindi ko alam kung guni-guni ko lamang pero nagkatinginan kaming magkakaibigan. Sabi nila baka daw tumama lang kami sa hangin sa labas. Pero alam mo Papa Dudut parang iba. Hindi ko lang sinabi sa kanila kasi ayokong takutin sila. Pagkatapos ng trip na yon ay napansin ko na parang mas naging matindi yung mga kakaibang nararamdaman ko. Parang dumami yung pagkakataon na nakakaramdam ako ng presensya o kaya naman ay may nakikita akong anino sa gilid ng mata ko. Kahit sa bahay parang hindi na ako mapakali. Lagi kong iniisip, may dinala ba ako mula doon? O baka talagang ganito na ako. Ang nakakakilabot pa ay parang apektado na rin pati ang pamilya ko. Yung tatay ko ilang beses na siyang nagsabi na may nakikita siyang tao sa paligid ko. Minsan sabi niya, may nakikita daw siyang itim na lalaki na sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung totoo ba yun o gawa lang ng imahinasyon niya pero sa tuwing sinasabi niya yun ay parang
may bigat akong nararamdaman sa dibdib. Tapos eto pa. Yung sinasabi ng ate ko na mabaho sa kwarto ko, alam mo Papa Dudut, nung una kong narinig yon, ang akala ko ay inaasar niya lamang ako, pero noong sinabi niyang inamoy niya lahat ng damit ko at wala siyang makita kung saan ang gagaling, doon na ako kinilabutan. Hindi ko alam kung paanong magre-respond kasi totoo naman, wala akong naaamoy, pero yung takot sa boses niya ay ramdam na ramdam ko. Kaya ayon, habang nasa sala ko, iniisip ko kung ano na nga ba ang gagawin ko sa lahat ng ito. Gusto ko sanang tawagan yung manggagamot na napuntahan namin dati, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Parang ang dami ko nang nararamdaman na hindi ko na maipaliwanag. Minsan iniisip ko, baka ako lang to, baka overthinking lang. Pero kapag ganito na, kapag may iba ng tao ang nakakakita o nakakaramdam, ay paano ko pa yon ipapaliwanag? Napahinga na lamang ako ng malalim, Papa Dudut. Napaisip ako kung hanggang kailan ako ganito. Parang may dalang bigat na hindi ko naman maintindihan. Gusto ko na sanang matapos ito, pero parang wala akong magawa para mawala. Para bang araw-araw ay nadadagdagan pa at minsan, Papa Dudut, ay nakakapagod na. Pagkatapos ng hapon na yon ay parang lalo pang lumalang pakiramdam ko sa bahay. Parang hindi lang presensya ang nararamdaman ko, pero parang may mga mata talaga na nakatingin sa akin. Kahit mag-isa lamang ako sa kwarto ay ramdam ko na hindi ako nag-iisa. Minsan ay naglalaro ako sa cellphone ko o nanonood ng video ay bigla na lamang akong mapapatigil kasi parang may gumagalaw sa gilid ng paningin ko. Titingin ako sa paligid pero wala naman. Kaya kagabi bago ako matulog, nagdasal muna ako para kahit papaano ay mapanatag ako. Pero habang nakapikit ako, Papa Dudut, parang may malamig na hangin na dumaan sa may paanan ng kama ko. Alam ko namang sarado ang mga bintana at walang electric fan na nakatapat sa akin. Dahan-dahan akong iminulat ang mata ko pero wala naman akong nakita. Tinignan ko ang buong kwarto, ang mga sulok, ang ilalim ng kama, pati ang pinto. Wala. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit na wala kang makita, alam mong may nandyan. Ganon na ganon. Simula nung sinabi ng ate ko yung tungkol sa amoy sa kwarto ko ay parang lalo na akong naging aware sa paligid. Sinubukan kong linisin ng gusto ang kwarto ko, as in lahat ng sulok. Pinunasan ko. Lahat ng gamit inayos ko. Pero kahit na anong linis ko ay parang may mabigat pa rin sa hangin. Parang hindi na yung kwarto ko ang kwarto ko. Isang gabi, habang nasa sala ko at nagbabasa ng libro, biglang napansin ko na parang may anino sa tapat ng bintana. Akala ko ay naguguni-guni lamang ako. Kaya hinayaan ko lang. Pero nung tingnan ko ulit, parang gumagalaw talaga ito. Hindi siya yung tipong mabilis na galaw, Papa Dudut. Mabagal. Parang sinasadya na dahan-dahan para makuha ang atensyon ko. Kinilabutan na talaga ako noon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kaya nagkunwari akong wala akong nakita. Kinuha ko na lang yung cellphone ko at nagsimulang mag-type para makalimutan ang takot. Pero habang nakatingin ako sa screen ng cellphone ay naramdaman ko na parang may mabigat na tingin sa akin. Alam mo yung pakiramdam na parang sinusundan ka ng mata kahit na hindi mo sila nakikita. Ganon na ganon. Hindi ko na talaga kinaya kaya tumayo ako at pumasok sa kwarto. Nagsuot ako ng earphones at pinakinggan ko ang pinakamalakas na music sa playlist ko. Hoping na kahit papaano matatakpan nito yung kaba sa dibdib ko. Pero kahit na malakas ang music ay ramdam ko pa rin ang lamig sa loob ng kwarto. Parang may ibang enerhiyang nakapalibot sa akin. Kinabukasan ay nagising ako ng mas maaga kesa sa normal. Pakiramdam ko ay parang hindi ako nakatulog ng maayos. Napansin ko rin na parang ang daming bagay sa kwarto ko ang nasa maling pwesto. Yung mga libro sa shelf, nakalabas sa mesa, yung suklay ko nasa sahig at yung kumot ko ay nakabalot na parang hinila mula sa kama ko. Sabi ko sa sarili ko baka naidlip lamang ako at hindi ko maalala ang mga ginawa ko bago ako matulog. Pero sa likod ng utak ko, alam kong hindi ganon kasimple.
Habang nag-aalmusal ako ay naalala ko yung sinabi ng manggagamot noon na may 3 raw na naninirahan sa katawan ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon pero ngayon parang mas nagiging malinaw na sa akin. Na baka nga hindi lang basta nararamdaman ko ang presensya nila, baka talagang nandyan sila at hindi lang sa paligid ko, baka nasa loob ko rin sila. Papadudot kong tutuusin na hindi naman ako takot sa mga ganitong bagay. Lumaki akong sanay sa mga kwento ng kababalaghan pero iba talaga ito. Kasi hindi na lang siya kwento. Nararanasan ko na siya mismo at ang pinakakinakatakutan ko ay hindi ko alam kung paano ito matatapos. Minsan iniisip ko kung tama ba ang desisyon kong huwag pansinin ang lahat ng ito. Pero sa totoo lang, anong magagawa ko? Wala naman akong sapat na alam sa mga ganitong bagay. Wala akong ideya kung kanino lalapit at kung ano ang dapat kong gawin. Kaya heto ako ngayon, Papadudot, tahimik na, nagtitiis, umaasa na balang araw ay magigising ako at mawawala na lahat ng ito. Pagkalipas ng ilang araw parang lalong dumami ang mga kakaibang nangyayari sa paligid ko. Madalas kong maramdaman na may naglalakad sa labas ng kwarto ko kahit na wala naman akong kasama sa bahay. Minsan habang nagluluto ako ay parang may tumatapik sa balikat ko. Pero paglingon ko ay wala naman. At ang mas nakakakilabot yung amoy na sinasabi ng ate ko. Hindi na lang sa kwarto ko kundi parang sa buong bahay na. Parang kahit na anong gawin naming linis, kahit na anong pabango, ang spray ay andun pa rin. Isang gabi napansin ko na parang mas malalang bigat ng hangin sa kwarto. Hindi lang basta malamig kundi parang may kung anong gustong sumakal sa dibdib ko. Nakahiga ako noon, nakapikit, pilit na iniisip ang mga masasayang bagay para hindi ako matakot pero Papadudot, bigla akong nagising na parang may dumaan na mabigat sa ibabaw ng katawan ko. Ramdam ko na parang hindi na normal ang nangyayari. Nakatulala lamang ako sa kisame at hindi ko alam kung gumagalaw ako o hindi. Parang may humahawak sa mga paa ko, malamig at mabigat at pilit kong iginagalaw ang katawan ko. Pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakahiga doon. Pero parang oras ang lumipas bago ko naiangat ang sarili ko. Simula noon ay hindi na talaga ako mapanatag. Kahit sa tanghali pakiramdam ko ay may mga mata pa rin na nakatingin sa akin. Minsan habang nakaupo ako sa sala at nagbabasa ng libro, biglang nagbagsakan ng mga picture frame sa tabi ko. Parang wala namang hangin pero sabay-sabay silang bumagsak. Pati ate ko ay napansin na rin na parang masyado lang kakaiba ang mga nangyayari sa bahay. Kaya naman nag-decide na kami ni ate na humingi ng tulong. Sinubukan naming makipag-usap sa ilang kakilala namin na may alam sa mga ganitong bagay. May isang albularyo na sinubukan kaming tulungan. Pinuntahan niya ang bahay at sinuri ang paligid. Ang sabi niya hindi na ito basta simpleng presensya, mukhang may matagal nang naninirahan dito at parang ayaw na nilang umalis. Nagbigay siya ng mga panalangin at ritual na dapat naming gawin sa bahay. Pinayuhan niya rin ako na magdasal palagi at subukang gawing positibo ang paligid ko pero kahit na anong gawin namin, parang hindi pa rin nawawalang bigat sa bahay. Isang gabi habang nakahiga ako sa kama, naisip ko na baka kailangan ko na ring tanggapin ang katotohanan na baka parte na talaga sila ng buhay ko. Siguro nga'y may mga bagay na hindi natin maintindihan pero nandyan sila. Ang tanging magagawa ko lang ay maging matatag at huwag hayaan na lamunin ako ng takot. Hanggang ngayon Papadudot, andyan pa rin ang presensya nila. Hindi na kasing bigat noon pero ramdam ko pa rin. Minsan iniisip ko kung bakit ako ang napili nilang samahan, ano ba ang meron sa akin. Pero siguro wala na rin namang saysay ang magtanong. Kailangan ko na lang sigurong mamuhay ng maayos kahit ganito ang sitwasyon ko. Kaya ngayon mas nagiging maingat ako sa lahat ng ginagawa ko. Hindi na ako basta-basta pumupunta sa kung saan-saan. Natutunan ko na rin ang magdasal palagi at maging positibo kahit mahirap. Alam kong hindi perpekto ang buhay ko pero sinusubukan kong maging normal kahit na papaano.
Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko at maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Sana sa pamamagitan ng sulat na ito ay naiparating ko ang bigat ng karanasan ko. At sana ay may mga nakikinig din na makakuha ng lakas ng loob sa kwento ko. Kahit na anong pagsubok kakayanin basta may pananalig at tibay ng loob. Salamat po at mabuhay kayo. Lubos na gumagalang, Loring. Hindi madaling makaramdam ng mga kakaibang presensya at minsan ay mahirap tanggapin na parang may mga bagay sa ating buhay na hindi natin kayang kontrolin. Pero sa kabila ng lahat ng nangyayari, mahalaga na manatili kang matatag at huwag hayaang magdala ng takot sa buhay mo. Nais ko ring sabihin na hindi ka nag-iisa. Marami ang nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon. At ang pinakamahalaga ay kung paano mo haharapin ito. Ang dasal at positibong pananaw ay malaki ang maitutulong. Minsan ang ating pananampalataya at lakas ng loob ang magbibigay sa atin ng gabay at lakas upang malampasan ang mga pagsubok. Huwag mong hayaan na mga hindi nakikita ang magtakda ng iyong buhay. Magpatuloy ka sa paggawa ng mga bagay na magpapasaya sa iyo at makakatulong sa iyong mental at emosyonal na kalusugan. Kung kinakailangan ay maghanap ng mga tao na maaari mong kausapin o mga eksperto na makakatulong sa iyong sitwasyon. Hanapin po ang Kaistorya Horror para sa mga daily uploads ng mga horror stories. Ganon din ang Gianna Vlogs. Yang pong dalawang yan ay mga channel din po ni Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.